Magandang araw, Malacanang Press Corps. Patuloy ang pagbabantay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa lagay ng panahon sa ilang bahagi ng bansa na nakakaranas ng epekto ng bagyong Inday. Sa huling tala ng pag-asa, humina bilang typhoon category ang bagyo habang patuloy na kumikilos pakanluran, hilagang kanluran. Pumasok sa Philippine Area of Responsibility Miyerkules ng umaga ang bagyong Inday bilang super typhoon. Ang MMDA sa pangunguna ni Chairman Don Artes ay nakiusap sa mga shopping malls na pansamantalang buksan ang kanilang parking spaces para sa overnight parking sakaling sumama ang panahon. Sang-ayon ng SM, Robinsons, Ayala at Mega World sa pakiusap ng MMDA at magsisimula ngayong araw ang pagbubukas ng parking spaces hanggang sa paglipas ng bagyo. Ang DPWH naman sa pangunguna ni Secretary Vince Dizon ay nagsagawa na ng paglilinis ng mga kanal at iba pang daluyan ng tubig sa ilang bahagi ng Metro Manila. Habang si Environment Secretary Juan Miguel Cuna ay nag-utos ng pag-activate ng lahat ng disaster response units sa mga rehiyon bilang paghahanda sa sama ng panahon. Ipinag-utos na rin ng kalihim ang pagbabantay sa mga protected areas, forest lands, mga ilog at coastal zones na maaapektuhan ng sama ng panahon. Upang masiguro ang linya ng komunikasyon, ang DICT sa pangunguna ni Secretary Henry Aguda ay patuloy na nagbabantay sa mga telco facilities habang nakahanda na rin ang kanilang mga emergency communications equipment. Bukas din 24/7 ang command center ng DICT. Katulad ng ibang mga ahensya, nakahanda na rin ang DOH sa pangunguna ni Secretary Ted Herbosa sa sama ng panahon. Nananawagan ang kalihim sa mga residente na umiwas sa panganib ng leptospirosis dahil sa ulan at baha dulot ng bagyong Inday. Sa ngayon, mayroong mahigit 4 million family food packs ang naka-standby sa mga warehouses ng DSWD sa buong bansa. Mahigit 2 million dito ang nakahanda sa Luzon para sa bagyo. Ang DSWD sa pangunguna ni Secretary Rex Gatchalian ay mayroon ding nakaalaang pondo na aabot sa mahigit 644 million pesos upang magamit bilang paghahanda sa kalamidad. Sa likod ng paghahanda ng pamahalaan, nagpapaalala pa rin si Pangulong Marcos Jr. sa lahat ng ahensya na huwag maging kampante at bantayan ang takbo ng bagyong Inday. No more double shifting sa San Francisco High School sa Quezon City dahil sa bagong 36 classroom building. Ligtas, maayos at maaliwalas. Ganito mailalarawan ang bagong gawang 4-story building at na ipinalit sa nasunog na gusali ng paaralan noong nakaraang taon. At higit sa lahat, lubos na nitong napapakinabangan ng mga estudyante at guro ngayon. Alinsunod ito sa kagustuhan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na makapag-aral ng maigi ang mga bata sa tulong na mas maayos na pasilidad. Kung noon ay double shift ang mga mag-aaral at guro, ngayon ay mas maayos na silang nakaka-focus sa mga aralin at pagtuturo.
Unang tanong mula kay Ann Soberano, Bombo Radyo. Yusek, good morning. Yusek, ano po ang opisyal na assessment ng Malacanang sa naging takbo po ng unang 3 araw ng impeachment trial? Hindi po mandato ng ehekutibo ng palasyo ang mag-assess sa nakaraang 3 araw na hearing sa impeachment na kaya na involving the Vice President. Ito po ay trabaho po ng mga sa Senado at definitely ang mga taong bayan din po ay dapat din po siguro mag-monitor para ma-assess din po nila sa sarili nila kung ano ang nagaganap sa ating bayan. Ma'am, follow-up. Nakikita po ba ng palasyo na naging patas po at maayos ang proseso ng Senado bilang impeachment court at may komento po ba ang Pangulo sa mga ebidensyang naipresenta ng prosecution sa unang 3 araw? Thank you. Ang hiling naman po ng Pangulo sa lahat ng pagkakataon ay sundin ang batas at ang proseso. Sa nakikita po at nababasa rin po natin na ipapakita naman na nagiging maayos po ang daloy ng hearing sa Senado. Sunod na tanong mula kay Maricel Lili, TV5. Good morning, Yusek. Yusek, yesterday, during the impeachment trial, Attorney Narvasa mentioned that NBI is under DOJ and DOJ is under the Office of the President. So there were insinuations that, in a way, the President has influence over this case against the Vice President. How would you like to respond to that? Yung ba ang gusto niyang iparating? Nag-i-insinuate ba siya na mayroong kinalaman ng Pangulo sa pag-iimbestiga patungkol sa pagbabanta ng Vice Presidente sa kanyang buhay? Well, there were questions about it. Unang-una po, hindi naman po talaga dapat ma-question ang sitwasyon po ng NBI. Dahil alam po natin ang NBI, kahit wala pa pong pagbabanta, ang Vice Presidente ay under na po ito ng DOJ. At ang DOJ po ay parte ng ehekutibo para ipakita at nag-i-insinuate na may kinalaman ng Pangulo sa pag-iimbestigang ito. Ito ay ang pinakamababa sigurong klase ng argumento. Ang NBI po ay may sariling mandato. Kung mayroong nakita at napatunayan naman po na may pagbabanta mismo sa buhay ng Pangulo at hindi lang naman isang tao, 2 taong nakakita nito, buong mundo ang nakakita ng pagbabanta sa buhay ng Pangulo, ni First Lady at ni dating House Speaker. So mandato po ng NBI na imbestigahan po ito dahil po ito ay para sa proteksyon ng ating Pangulo. When the president learned the statement of the vice president back then, what was his instructions to NBI, if there was any? At the time ay pagpaumanhin, wala pa po ako dito sa posisyon. But alam po natin na ito po ay hindi po ipinagsabalingwala, hindi binaliwala ng Pangulo at talaga pong ito ay sinabi niya sa kanyang statement na ito po ay hindi dapat na tinutulugan, hindi po to dapat na dapat itong seryosohin. Itong ginawa ng Vice Presidente ay dapat na siniseryoso. Bilang Pangulo, kailangan po lang din siyang maprotektuhan, hindi lang para sa sarili niya, kundi para sa bansa natin. Sunod na tanong mula kay Rafi Aying, Daily Tribune. Good morning, Yusek. Ma'am, in relation to that po, the defense panel and former presidential legal counsel Sal Panelo said no evidence daw po of grave threat kay President Marcos, FL, and ex-House Speaker Romualdez because the utterances made by VP Sara is hypothetical and conditional. So how does the palace react to this? Even the president himself last year considered it before as a mere threat. Ang pagbibigay po ng salita na kumausap na siya ng tao para patayin ang Pangulo, ang unang ginang at ang dating House Speaker, hindi po ito hypothetical. Nakita po ito. Hindi po ito gawa-gawang isip, hindi po ito pantasya. Sinabi po ito at mismong si Vice Presidente ay hindi pinapasinungalingan ang kanyang mga sinabi.
ang kanyang pagbabanta sa buhay ng Pangulo. So wala tayong pag-uusapan tungkol sa hypothetical. Hindi po yan hypothetical. Dahil mismo si Vice Presidente ang nagsabing, no joke, no joke. At patungkol po sa conditional, alam naman po natin, lalong-lalo na ang mga abogado, nandiyan po nakasaad sa revised penal code, pati po ang sa kaso ng Kaluwag versus People. Akin na rin pong babasahin. Kaluwag versus People ruled that in grave threats, the wrong threatened which amounts to a crime may or may not be accompanied by a condition. Hence, under Article 282, there are two forms of committing grave threats. First, when the implication of the threat upon the person, honor, or property, or the family of a person is coupled with condition. And second, when the alleged threatening act or remark is not subject to a condition. So, ang grave threats ay pwedeng conditional or hindi may kasamang kondisyon. At sa cross-examination kahapon, nakita at naisiwalat din ang maraming bagay. Unang-una, ipinakita po rito ang video ni Atty. Zoleika Lopez at gina-justify ng mga abogado ni VP Sara na ang reaksyon ni Vice Presidente ay patungkol sa di umanong oppression ng House of Representatives kay Atty. Zoleika Lopez na kanyang Chief of Staff. You cannot and you will not justify something if you did not commit any act. Doon pa lang, dahil gina-justify nila yung action nila at na-commit lamang daw ito dahil sa di umanong pangyayari kay Atty. Zoleika Lopez, doon pa lang po ay may pag-amin na po sa ginawang pagbabanta sa buhay ng Pangulo. At salamat, ma'am. And sa iba namang pong topic, follow up lang po dun sa request ni SILG Remulla na kasi po si Brigadier General Hansel Marantan daw po bukas na ang retirement. May decision na po ba ang Pangulo dito at is PBBM aware of his involvement in the controversial Atimonan shootout case and was previously dismissed from the PNP but reinstated upon appeal? Wala pong extension para po kay General Marantan. At maaari po siyang makatulong sa ibang pamamaraan. Thank you, Yusek. Ivan Mayrina, GMA 7. Good morning, Yusek. Kahapon din po ay nabanggit ng defense team ni VP Sara yung Operation Romanov. According to Defense Counsel Mark Binluan, and I quote, "When VP Sara uttered those words, she was not responding as Sara Duterte, the Vice President, but as Sara Duterte, the wife, mother, daughter, and sister, who only sought to protect herself and her family. Operation Romanov is in place and the threat against their lives is real." Two-part question, ma'am. What does the palace know about Operation Romanov and what was done about it, if any? And the second question is, how do you react to it being used as justification for the Vice President's utterances? Unang-una, sino po ba ang nagbanggit ng Oplan Romanov? Hindi po ba nasa partido ng Vice Presidente? Hindi po ba siya ang dapat na magbigay ng mga ebidensya patungkol dito at hindi ang palasyo? Siya po ang magbigay ng mga detalye para po magkaroon ng tamang pag-iimbestiga. Binigyan siya ng pagkakataon, sinulatan siya ng NBI para malaman ang mga sinasabing death threats sa kanya at sa kanyang pamilya. Pero hindi siya tumugon. Hindi po kasalanan ni Numan kung hindi magkakaroon ng anumang tinatawag nating existence, yung sinasabing Oplan Romanov, dahil mismo ang Vice Presidente na nagsabi nito ay hindi ito napapatunayan. So anong gagawin po ng ehekutibo kung wala namang maiimbestigahan dahil walang anumang detalyeng ibinibigay ang nag-aakusa patungkol sa Oplan Romanov. At ang paggamit muli nito ng justification, gina-justify niya ang sinasabing Oplan Romanov kaya siya nagbanta sa Pangulo. Hindi natin maiiwawaksi ang pagiging Vice Presidente niya at sa pagiging nanay niya. Ang pagbabanta ay pagbabanta. Sino ka man, nagbanta ka sa buhay ng Pangulo,
Kahit ikaw ay isang nanay, ikaw ay isang vice-presidente, walang pagkakaiba yon. Nagbanta ka pa rin sa buhay ng Pangulo. Sunod na tanong mula kay Ivy Reyes, Bilyonaryo. Hi, Yusek. The Office of the Cabinet Secretary was scrapped by virtue of PBBM's first executive order in 2022. Will he announce a new order now that the CabSec position is back? What do you mean? Executive order? Yes po. Okay, iba po kasi ang posisyon na ibinigay ng Pangulo kay CabSec Benhar Abalos. At ito po ang aking masasabi. CabSec Benhar's appointment is the President's way of redefining the CabSec position, pursuant to his authority to reorganize the executive branch, particularly the Office of the President. And second, plenary power to appoint. The President has the plenary power to appoint. Okay, and instead of a CabSec focus on managing the President's cabinet meetings, ang utos ni Presidente kay CabSec Benhar ay siguruduhing nararamdaman at napapakinabangan ng bawat Pilipino ang mga serbisyo ng gobyerno. And as CabSec, President Marcos Jr. also directed him to go around the country to represent him and call on the cabinet members to help address the concerns of the public. All these tasks are embodied in CabSec Benhar's terms of references attached to his appointment. And so different po ito sa position ni Sec Lagdameo as Special Assistant to the President. Yes, iba po ito. And ma'am, last question, sorry. Was Sec Abalos considered for any other positions? Wala po. Ito po ang ibinigay sa kanya dahil makikita niyo naman po na ang tiwala ng Pangulo kay CabSec Benhar Abalos ay buong-buo. At kaya itong function na ito ang ibinigay sa kanya para mas mapalawak pa ng Pangulo ang pagsisilbi at makakaikot si CabSec Benhar Abalos sa bawat rehiyon para mas maramdaman nga ng bawat kababayan natin ang tulong ng gobyerno. Follow-up question mula kay Christian Yusores, DZMM. Yusek, just a point lang po dun sa nabanggit ninyo kay CabSec Abalos. Tama po ba you mentioned that the President saw the need to reorganize the Office of the President? Ano po ba ang observation ng Pangulo po sa trabaho ng kanyang mga cabinet? Why does he need to appoint the Cabinet Secretary to focus on managing the Cabinet Secretaries? Mas bibigyan po kasi ng focus, lalo na ngayon, ang pagbibigay ng tulong para mas maabot natin ang mga kababayan natin. Ang mga cabinet secretaries po natin ay may kanya-kanyang trabaho. Ang Pangulo po ay halos araw-araw ay umiikot sa lahat ng sulok ng Pilipinas. So sa tulong po ni Secretary Benhar Abalos, mas marami pang mapupuntahan na maaaring hindi napuntahan ng Pangulo, pero dahil nandiyan na po si Secretary Benhar Abalos, mas mararating niya pa ang ibang lugar. At i-represent niya po ang Pangulo. Follow-up question mula kay Maricel Lalili, TV5. Yusek, clarification lang po. So yung position po ngayon ni Secretary Abalos is a new cabinet position? Yes, in a way, yes. Hindi po siya, ang function niya ay hindi pang CabSec. Mhm. Ang function niya is to help the President. Okay. Yes, So, yun na magiging function niya. Siya yung iikot sa buong bansa para mas mapalawak pa at ma-reach out ang mga kababayan natin. all right. So, bagamat magkaiba po yung mandate ni Secretary Abalos doon sa inabolish na position, yung Office of the Cabinet Secretary, ang tawag sa kanya ay Cabinet Secretary po. Cabinet Secretary. CabSec pa yes. rin. Mm-mm. All right. So, in effect, kailangan po bang mag-issue ng panibagong executive order ni Presidente to create this new position? According sa Office of the Executive Secretary, hindi kailangan ng executive order dahil po ang ginawa lamang po ng Pangulo ay in-exercise niya ang kanyang plenary power to appoint. Okay. Sunod na tanong mula kay Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Yusek, good morning po. Yusek, the President approves the fiscal year 2024 performance-based bonus for qualified government employees. Yusek, may timeline ba kung
kailan ito ibibigay. Lalo na nung in-announce, maraming government workers ang nag-anticipate. Okay, may bibigay po ako sa inyong good news pero ito po'y galing sa DBM at tignan natin po ang timeline. Ibibigay ko po, ito mismo ay ang salita mula sa DBM. Ang fiscal year 2024 performance-based bonus para sa mga kwalipikadong kawani ng pamahalaan ay ipoproseso at inaasahang maipagkakaloob ngayong taon. Okay? Baka mas maaga pa, earlier. Ang pondo para rito ay nakapaloob sa fiscal year 2026 General Appropriations Act. Para sa mas detalyadong schedule ng implementasyon, kabilang ang mga target na timeline para sa pagproseso at pagpapalabas ng performance-based bonus, maaari pong sumangguni sa item 9 ng EO number 61, Technical Working Group Memorandum Circular number 2026-1 na may petsang July 3, 2026. Maraming salamat. May pahabol na tanong mula kay Ivy Reyes, bilyonaryo. Yusek, clarify lang po namin. So ano pong tawag dun sa office po ni CabSec Abalos since the office of the Cabinet Secretary was scrapped in 2022 po? Ibibigay ko na lamang sa inyo ang terms of reference. Ang nakalagay lamang po dito, ang nakasaad ay duties and responsibilities of the Cabinet Secretary. So Mr. Benjamin D. Castro Abalos Jr., Cabinet Secretary, shall provide overall leadership and direction in the development, coordination, and implementation of political and constituency engagement initiatives. So maya-maya lamang po ay ibibigay ko sa inyo. Wala nang tanong mula sa Malacanang Press Corps. Dumako tayo sa regional media. Mga katanungan po mula sa Philippine Information Agency. From Central Visayas, galing kay RV Veloso ng Sunstar Daily. You've mentioned from previous press conferences that President Marcos Jr. is entirely hands-off with the ongoing impeachment trial and focusing on good governance. If President Marcos is completely hands-off, how can the palace stay neutral when the trial is literally about threats made against the president's own life? Ang ibig sabihin po natin na hindi makikialam at hands-off ang palasyo, ang ehekutibo sa trabaho po ng Senado. Unang-una dahil may separation of powers, hindi po talaga mandato ng ehekutibo na makialam sa magiging desisyon ng Senado. But if the issue involves the president at kailangan sagutin with facts, so yun lamang po ang gagawin natin. Ipapakita natin at ipapaliwanag natin sa taong bayan kung merong issue about the president, regarding the president, i-update natin sila at ibibigay natin ang katotohanan. Huling katanungan sa Northern Mindanao, mula kay Patrick Tablon ng Wonder Radio, CDO 91.1, ano po ba ang expectations ng palasyo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte? Ang expectation hindi lamang po siguro ng palasyo, ng ehekutibo, kung hindi ng taong bayan. Ma-expect natin na unang-una ay tumupad sila sa batas, gawin ang hearing or trial ng ayon sa rules and procedure at magkaroon ng desisyon ng naaayon na rin sa ebidensya para ito naman ay para sa taong bayan, hindi para iligtas ang isang politiko kahit na kung marami mang ebidensya pero ililigtas natin, ito po ay isang betrayal na rin sa taong bayan. Wala na pong katanungan. Balik sa iyo, Yusek Claire. Maraming salamat. Mas matatag na kalidad ng trabaho at mas mataas na sweldo isinusulong ng pamahalaan. Alinsunod sa hangarin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin ang labor sector at pangalagaan ang mga manggagawa. Sa utos ng Pangulo ay isinusulong ni Labor and Employment Secretary Francis Tolentino ang paggawa ng mga hakbang para sa upskilling at pagpapataas ng sweldo ng Pilipino. Kabilang sa mga workforce programs ng ahensya, ang pagpapalawak ng nationwide trabaho agad job fairs na naglalayong maghatid ng libo-libong job opportunities sa mga naghahanap ng trabaho sa iba't ibang sulok ng Pilipinas.
Kasama rin dito ang Labor Education for Graduating Students program na naghahanda sa mga estudyante sa pagpasok sa national workforce, maging ang patuloy na pagpapaigting sa ugnayan ng DOLE at TESDA para sa dagdag training ng Filipino learners and workers at pagdaragdag ng entrepreneurship training para sa mga miyembro ng TUPAD Livelihood Program. Ayon sa ahensya, napapanahon na paunlarin ang labor force ng bansa at mag-invest sa employable skills para gawing future-ready ang Filipino workers. Dahil sa bagong Pilipinas, katuwang ng pamahalaan ang lahat ng mga dakilang manggagawa. At bago tayo magtapos, alinsunod sa hangarin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na siguruhing walang patid ang serbisyong medikal sa taong bayan, nagpapatuloy ang paghahatid ng serbisyo ng doctors to the barrios ng Department of Health sa panguna ni Secretary Ted Herbosa. Sa tala ng DOH, umabot sa halos 500 na mga doktor ang na-deploy ngayong taon sa mga 4th, 5th at 6th class municipalities at geographically isolated and disadvantaged areas sa pamamagitan ng DOH Doctors to the Barrios o DTTB program. Alinsunod din sa utos ng Pangulo, mas pinadali at mas pinabilis na rin ngayon ng ahensya ang pagkuha ng medical assistance ng mga pasyenteng lubos na nangangailangan. Sa utos ng DOH, kahit sino ay pwede nang makakuha ng medical assistance mula sa kanilang tanggapan sa pamamagitan ng electronic medical assistance to indigent and financially incapacitated patients o e-MAIFPIP. At nasisiyahan ako nang makapag-report na sa kauna-unahang pagkakataon, ang bawat bayan po sa Pilipinas ngayon ay may doktor. Mayroon ng magiging tagapag-alaga. Mayroon ng tagapag-alaga ng kalusugan ng mamamayan sa inyong lugar. Sa mga lugar na malayo at madalas nakakalimutan, mas tumitindi ang hamon. Mga komunidad na kinakailangang marating, kahit gaano pa ito kalayo o kahirap puntahan. Isa si Dr. Jofel Angela Bravo sa mga magigiting na tumugon sa panawagan ng serbisyo bilang Doctor to the Barrios. Para kay Doc Bravo, ang mga health worker ay ang sandigan ng komunidad, tagapagpagaan sa karamdaman ng mga may sakit, tagapagtanggol ng kalusugan, at tagapaghatid ng pag-asa. Kalusugan inaalagaan, buhay iniingatan. Yan ang nais ng Pangulo. At lagi natin tandaan, ang bagong Pilipino ay gumagalang sa buhay ng bawat tao, makadiyos at makabayan, at hindi nag-uutos na kumitil ng buhay. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.